Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Temporaryong naundang ang mga klase ug trabaho sa pipila ka mga lugar sa Zamboanga Peninsula human mitay-og ang magnitude 5.4 nga linog kaganinang buntag. Duha ka sundalo, patay ug 12 samdan atol sa engkwentro sa bandidong grupo ug ubang miyembro sa MILF tali kasundaluhan sa Sumisip, Basilan. Pipila ka transport group sa Cagayan de Oro City ginatun-an ang pagduso og taas pasahe tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo. Usa ang nagpositibo sa 96 nga na drug test nga drivers ug operators sa National Public Transport Coalition kon NPTC nga gipahigayon sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Dulan 400 ka mga driver ug operator sa Region 11 ug 12 ang ipailawom sa mandatory drug test sa National Public Transport Coalition o NPTC. Samtang sa 96 nga napailawom na sa drug test, usa ang nagpositibo. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gawa sa dulan na 400 drivers ug operators nga target, sa karon 96 ang napailawom sa mandatory drug testing. Usa ang nagpositibo. Human makadawat og report nga matud pa nagkaraghan na ang nagagamit og illegal nga droga. Gilayong nagpahigayon og mandatory drug test ang National Public Transport Coalition sa ilahang mga drivers ug operators. Kini sa pagigilayon sa Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug Philippine Drug Enforcement Agency. Marami po kasi kami narinig na nagbalikan sila, dumami na naman yung nagda-drugs, kaya po ginawa namin mandatory. Hindi po kasi pwede ang gobyerno magsabi na mandatory. Pero kami sa organisasyon, kaya po namin ipamandatory yun dahil may regulation po kami. Ang panawagan namin, kasama po sila na hilingin na ibalik po ang mandatory, gawing batas na mandatory na po ang drug test, especially sa professional driver license. Gibisita mismo kini ni LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Ang nag-spirit, private sector na, no? Kasi pag gobyerno nag-spirit, katakot-takot na tagal. No? And I think this is a nice jump off point, no? Para makalat natin ito mensahe sa buong Pilipinas. Dulan 400 ka drivers ug operators gikan sa Region 11 ug 12 sa NPTC ang gilaumang mapadrug test. Usa sa mga nagpa-test mao ang driver nga si Renato nga taga General Santos City. Drug test, so amo gyud ginasunod kay para po ni sa safety sa among mga pasahero. Nami kapakita sa ila nga nag-agi mi og proseso ang kaning drug test. Sa karon anapas sa 96 ang mipailawom sa maong test. Diin usa ang nagpositibo. Ang nagpositive ipailawom pa sa confirmatory test. We will recommend the person to be subjected to barangay drug clearing rehabilitation. If makita naman natin na medyo mataas yung kanyang affectation or yung kanyang usage, then we will have to have him sa mga rehabilitation centers natin. Kung mapamatud-an, i-revoke sa LTO ang lisensya sa driver. Gilaumang sa January 24, mahurot nagpa-drug test ang tarang 400 drivers ug operators sa duha ka rehiyon. Sara, ang LTO nagpasalamat usab sa inisyatibo no sa NPTC nga mandatory drug test kaya mas maayo matud pa nga masiguro nga dili adik ang mga drivers ilabi na sa mga pampublikong sakyanan kay nakasalalay sa ilaha ang kaluwasan sa ilahang mga pasahero. Kabahin kini sa ilahang kampanya nga road safety. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban. Tungod sa paspas nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong bulan pa lang sa Enero ning tuiga, pipila ka mga driver ug operator sa mga PUJ ang ginakonsidera na ang pagpangayo og taas singil sa plitihan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Niadtong adlawng Martes lamang, usa ka big time oil price hike ang gipatuman sa mga kumpanya sa produktong petrolyo sa nasod.
diin 2 pesos ug 70 sentimos ang gisaka sa presyo sa krudo. Sa Cagayan de Oro City, nagdula na sa 55 pesos hangtod 60 pesos matag litro ang presyo sa krudo depende sa gas station. Butang nga gikadismaya sa pipila ka mga PUJ driver sa syudad. Sumala sa mga driver, dako na kuno ang nakaltas sa ilang kita sa pagpamasahero gumikan sa sagungsong pagsaka sa presyo sa krudo. Busa ginatun-an na kuno nila ang pagpangayo og dugang plitihan sa jeep. Diagit pa yun, sir. Kaya sa ikaduang increase siguro kay marag kaya pa mungguan. Gamay pa man ang increase. Aya na siguro kanang dako-dako na ba ang increase siguro. Pwede man dili na pero mas mayo ususan ang presyo sa gas. Kaya luoy po ng pasahero ma-ingres atong pamasahe. Ang maong plano sa pipila ka driver sa Cagayan de Oro City, gikabalakan sab sa pipila ka mga commuter nga maapektuhan sa planong taas singil sa pamasahe. Kaya mag-increase ang ang gasolina, pamiliti, increase man po ng mga palaliton. O muna na ang lisod. Kabalaka gid ka? Ay, babalaka dito na sir. Sa kabahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Region 10, andam man kuno silang mudawat sa mga petisyon sa mga transport group nga mangayo og aumento sa plitihan. Apan kinahanglan kuno kining musubay sa saktong proseso ug pagtuon. Sa karon, wala pa kuno sila'y nadawat nga petisyon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Duha ang patay samtang 12 ang samdan atol sa engkwentro tali kasundaluhan ug mga bandidong grupo nga gisuportahan matud pa sa ubang miyembro sa MILF sa Sumisip, Basilan. Atong sero ng detalye nini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, atol sa Itabo, gipang sunog sab sa mga bandido ang usa ka military truck sa sundalo ug nagpa-picture pa. Ani ang report. Hambire matamba ni. Dakong kalayo ang bilaboy ni ining usa ka military truck human gisunog matud pa sa mga bandidong grupo sa barangay Lower Kabengbeng, Sumisip, Basilan pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Gani makita pa nga ginasugnuran kini og lukay. Gawas ni ini, gihimo sab kining photo background sa mga nanunog. Apan una ang maong pagpangsunog, nagkaengkwentro ang maong bandidong grupo ug ang tropa sa 32nd Infantry Battalion sa AFP sa Basilan. Apan sa maong hitabo, patay ang 2 ka sundalo ug 12 ang nasamdan. Duna say natalang 2 nga namatay sa kampo sa bandido. Naundang lang ang maong pinusilay niyang nagdugang og puwersa ang kasundaluhan matud sa 101st Infantry Brigade sa Basilan. Ang maong tropa sa sundalo nagpahigayon og area security sa mong lugar human dunay gipahigayon nga coordination ang mga representante sa United Nations Development Program o UNDP alang unta sa developmental project sa mong lugar nga nagsugod pa niadtong January 21 hangtod January 24 ning tuiga. Nakadungog matud pa sila og mga buto-buto og pusil ug ila kini gisusi. Not necessarily nambush sila, may narinig sila, and then yung normal reaction ng tropa natin, i-check kung ano yung pinanggalingan ng mga putok na yon. Kasi nga, we are also in strict implementation ng gun ban dito sa area. Sa pagsuta, nasayra nilang grupo kini sa usa sa target nilang dakpon. Sanglit may kalambigitan kuno kini sa mga rido sa lugar. Apan misangpot kini sa pinusilay. We consider them lawless kasi itong mga to, matagal na rin talagang hinahabol ng tropa natin na palagi nagre-rido sila doon. Meron silang family feuds doon sa adjacent barangay. And doon na nagkaroon ng encounter. Apan atol sa hitabo, doon na matud pa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ang midapig sa maong bandido ug nakipagpinusilay sa mga sundalo. Ito nga yung ini-investigate namin ngayon and in fact, tinatanong na namin yung MILF, bakit may mga members kaming na-identify na members ng MILF na nag-join na dun sa encounter. Miyembro sab daw sa MILF ang nasa hulagway sa mga nanunog. Clearly, yung mga nag-post na yun, MILF na eh. Kaya nga, magpapile kami ng protest kasi while we are considering, palaging peace process, no? Palaging the primacy of the peace process yung Gikon din nasab sa Provincial Government of Basilan ang maong engkwentro. Busa nagtinguha kining ipahusay tali MILF leadership sa Basilan ug ang security forces
aron dili na kini mahitabo pag-usab. Sa karon gidala na sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City ang patayng lawas sa mga sundalo. Lakip na sab ang ubang nasamdan alang sa padayong pagpatambal. Sara sumala sa kampo sa MILF nga walay koordinasyon og namugos matud pa og sulod sa mga lugar ang militar. Hinungdan nga misangpot sa engkwentro. Kay ubos sa ceasefire agreement, importante matud pa ang koordinasyon kung musulod sa MILF community aron malikayan ang susamang panghitabo. Hinuon giawag sa Bangsamoro government ang mong duha ka partido nga mamahimong kalmado samtang padayon ang ginahimong investigasyon alang sa padayong pagkabot sa kalinaw. Samtang gikondena sa AFP ang panghitabo o nagpaabot og pasubo sa mga namatayang sundalo, apan misaad sila nga manubag ang mga responsable sa pag-atake. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak. Temporaryong naundang ang mga klase ug trabaho sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula human gitay-og og magnitude 5.4 nga linog ang lungsod sa Siocon sa Zamboanga del Norte kaganina buntag. Ato ibalik si Efren Mamak. Nakitaan og liki kining pader sa classroom sa usa ka tunghaan sa Siocon, Zamboanga del Norte. Kini human mitay-og ang magnitude 5.4 nga linog sa lungsod Huwebes sa buntag. Busa, temporaryong naundang ang klase sa maong tunghaan. Sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nagpanik kini mga magtutungha o gilayong migawas sa ilang online teaching tutorial office sa usa ka tunghaan human gitay-og sa linog. Hinuon, walay nasamdan atol sa hitabo. Sa Zamboanga City, nanggawas sab gikan sa mga classroom kini mga estudyante sa Western Mindanao State University padulong sa open space sa maong tunghaan. Nanggawas sab ang mga empleyado sa City Hall sa Zamboanga City atol sa linog. Hinuon, matud sa Zamboanga City Medical Center, walay natalang naangol atol sa hitabo. Sa datos sa PHIVOX, nabati ang magnitude 5.4 nga linog kaganinang alas 11:41 sa buntag kung asa natala ang epicenter sa Siocon, Zamboanga del Norte. Tectonic ang origin ini. Nabati ang intensity 5 nga gikusgon sa linog sa Siocon, Zamboanga del Norte, Ipil, Zamboanga, Sibugay ug City of Isabela. Samtang intensity 4 sa Zamboanga City, Sibuco, Zamboanga del Norte, Dimataling, Zamboanga del Sur ug Alicia, Zamboanga, Sibugay. Intensity 3 sa Dipolog City ug President Manuel A. Rojas sa Zamboanga del Norte ug Buog ug CI sa Zamboanga, Sibugay. Nabati sab ang maong pagtayog sa Visayas. Sumala sa PHIVOX Zamboanga, dili pa angay mag-issue og tsunami advisory base sa classification sa maong linog. Mata nag-issue og tsunami advisory kay ang linog na magud sa yuta inland siya. Second po, dili po siya pwede i-issue kay ang magnitude man god para na tsunami advisory if ang magnitude is 6.5 and above. Padayon ang monitoring sa Office of the Civil Defense of Region 9, lakip DRRMO sa matag lungsod sa Region 9 alang sa pagsuta sa epekto sa mga linog. Efren Mamak, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gi-turnover sa usa ka 76 anyos nga lalaki sa Montevista Municipal Police Station ang nadawat nga parcel nga dunay unod nga gituohang pinaugang dahon sa marijuana. Sa nakuang impormasyon sa GMA Super Radio Davao gikan sa Davao de Oro Police Provincial Office, gisaysay sa senior citizen nga gipadala ang maong parcel sa iyang bayaw nga lalaki ug miabot sa ilang panimalay Enero 21. Apan sa pag-abli sa maong package, nakurat na lamang kini sa unod nga mga gituuhang pinaugang dahon sa marijuana.
Nasayran nga ang shipping code nga gigamit susama sa naunang package nga gipadala ni atong Disyembre 27 nga ang unod mga sinina ug uban pang gamit. Sigun sa kapulisan, moabot sa 5 ka kilo ang gi-turnover nga illegal nga droga nga mo kantidad sa 600,000 pesos. Sa karon padayon pang ginaimbestigahan sa otoridad ang insidente ug ang pag-ila kung asa gikan ang illegal nga droga. Ginaigsab sa kapulisan ang nag-turnover nga senior citizen sa iyang kooperasyon aron mabatukan ang illegal nga droga sa Davao de Oro. Tungod sa mga insidente sa pagpanglapak sa mga binuhing baka sa munisipyo sa Manolo Fortich sa Bukidnon, gipalapdan pa karon sa Manolo Fortich PNP ang deployment sa mga BPAT kon Barangay Peace Action Team. Sa milabay mga bulan, pipila ka mga baka ang nabiktima sa mga kawatan sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Ang modus, ilang ihawon ang usa ka buhing baka nga igo lang gitugway sa tag-iya niini. Panguhaon ang tiil ug ubang parte dayon ibili na lang ang tiyan ug ulo sa baka. Sa tala sa Manolo Fortich Municipal Police Station, dili moubos sa 4 ka mga insidente ang ilang narespondihan tungod sa maong modus. Busa karon mas gipalapdan pa sa kapulisan ang deployment sa mga Barangay Peace Action Team kon BPAT sa matag barangay sa Manolo Fortich aron lakip nga mabantayan ang mga binuhing hayop sa ilang lugar. Sa karon nagpadayon ang paggukod sa PNP ngadto sa mga sospek nga mihimo sa paglapa sa mga baka. So kato siya is natay mga persons of interest ato, and then ang uban ng kay ato pagin ang i-develop pagid kung kinsa gid ang atong makakuan ano. Patay ang usa ka magtiayon human gipusil sa usa ka gunman sa Zamboanga City at tubangan mismo sa ilang 4 anyos nga anak nga babae. Sospek arestado. Naka-alerto si Efren Mamak. Gilayong gitagad sa otoridad kining duha ka patayng lawas kinsa biktima sa pagpamusil sa Barangay Bualan, Zamboanga City pasado alas 8 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang mao mga biktima magtiayon og negosyante. Ang lalaki nag-edad og 49 anyos samtang ang asawa 41 anyos ug pulos residente sa Barangay Baliwasan sa syudad. Matud sa Zamboanga City Police, giduaw matud pa sa magtiayon ang ilang ginapatukod nga tindahan sa mong lugar, kuyog ang ilang 4 anyos nga anak nga babayi sakay sa ilang container van. Pag-abot sa lugar, nanaog matud pa ang bana aron susihon ang construction site sa dihang giduol kini sa usa ka gunman ug gipusil sa tulo ka higayon. Dayon miduol sab ang maong sospek sa asawa sa maong biktima kinsa wala na nanaog sa maong sakyanan ug gipusil kini sa duha ka higayon sa dughan. Dayon sibat. Dead on the spot ang maong mga biktima. Ang maong pagpamusil nasaksihan matud pa silang 4 anyos nga anak nga babayi. Hinuon na dakpan ra ang 51 anyos nga sospek sa usa ka balay sa Barangay Calvario sa Isabela City, Basilan atol sa gipaygayong hot pursuit operation sa kapulisan Huwebes sa buntag. Mag-atubang og kasong murder ang sospek kinsa wala na mihatag og pahayag. Away sa yuta matud pa ang motibo sa pagpamusil. Lumalabas na about the land dispute. The perpetrator is in fact the owner of the land where the couple has been illegally settling for over 9 years. Posible sab ipaubos sa stress debriefing ang maong bata kinsa gikustodiya na sa kabanay sa mga biktima. We already informed them and recommended for the psychological debriefing of the young girl to help her, recover from the traumatic experience. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gilugwayan sa Island Garden City of Samal ang deadline alang sa renewal sa business permit. Sa executive order nga gipagawa sa lokal nga kagamhanan sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, mamahimo ng hangtod Enero 31 ang pag-renew sa business permit inay ni atong January 21. Samtang sugod Enero 21 hangtod Enero 31 ipahigayon ang Business One-Stop Shop sa City Hall sa Peña Plata. Kay dumang una na sa gilugwayan ang renewal sa business permit sa Tagum City sa Davao del Norte hangtod sa katapusan sa Enero ug sa Panabo City hangtod sa Pebrero 14 aron mahatagan og igong panahon ang mga negosyante nga makaproseso sa ilang mga business permit. Sa tinguha nga mas daghang Davaoenyo ang makaangkon og koneksyon sa tubig, mihanyag og installment ang Davao City Water District alang sa new application. Ade report ni Argil Relator. Gibutyag sa Davao City Water District
nga nakabot na sa Davao City ang Climate Resilient Water Service sa available nga supply sa tubig gikan sa bulk water supply o groundwater sources. Anaa sa 715,000 cubic meters kada adlaw ang pwede ma-provide nga water supply. Apan anaa lang sa katunga ni ana ang nagagamit base sa demand sa mga konsumante sa syudad. So with that figure, makaingon ta nga abunda ang ato ang surplus that increases the confidence level no na maka-provide gyud si water district sa ato ang present and future water needs, thus supporting ang direction sa Davao City to becoming a world-class metropolitan. Sa 182 barangays sa Davao City, 170 ni ana ang naserbisyohan na sa DCWD. Tungod sa kabunda sa tubig sa syudad, padayon ang pag-expand nga moabot sa 140 na ka mga barangays ang ilang masuplayan og tubig. Gipatuman pagbalik sa DCWD ang pag-offer og 500 pesos nga installment option alang sa mga mag-apply og new service connection. Tumong niini nga mapataas pa ang ihap sa residential connection nga dunay linya na sa tubig gikan sa DCWD. Mulungtad kini hangtod sa December 31, 2025. You only have to pay upfront 500 pesos, matauran na ka. And the remaining amount na 5,500 pesos, you will just have to pay that at 500 pesos per month for 11 months na walay interest. So, sagad matud pa niini kadtong namalhin og residents o dunay mga bag-ong napalit nga property. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Dulan 12 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasabat sa kapulisan sa managlahing operasyon sa Bukidnon ug Lanao del Norte. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 3 sa hapon adlawng Lunes, usa ka aluminum van ang gipara sa kapulisan sa barangay Umunay, Damulog, Bukidnon sa ilang checkpoint. Gikan matud pa sa Pagadian City ang maong van ug paingon unta kini sa Maramag, Bukidnon. Apan dihang giinspeksyon, nabisto ang karga niini nga mga sigarilyo. Wala matud pay mapakita nga mga dokumento ang maong driver. Busag gituuhang smuggled kini. Nakadabot ang atong kapulisan og intelligence information nga adunay truck nga nagkarga og kining mga smuggled, allegedly mga smuggled cigarette. And sa dihang ato ang na-flag down ang maong specific no gi-identify nga maong truck. Aduna kitay mga gipangutana kung sulod sa maong truck wala kini sila makatubag. Mikabat sa 198 master cases sa klase-klase nga sigarilyo ang nasabat sa otoridad nga nagkantidad og dulan 8 million pesos. Samtang dakpan sab ang driver ug pahinante sa maong truck. Samtang sa border control point sa Pantar, Lanao del Norte, usa ka aluminum van gihapon ang naharang sa kapulisan sa ilang checkpoint. Nakita kuno sa otoridad ang kinarton nga mga sigarilyo nga karga sa maong truck. Ila kining gipangita og mga papeles apan walay mapakita. Mikabat sa 95 master cases sa mga gituwang smuggled nga sigarilyo ang nakuha gikan sa duha ka mga suspect nga nagkantidad og 3.8 million pesos. Endorse sa atong Bureau of Custom, ilabi na sa kaning filing of smuggling case batok ining mga ato ang natikot ng mga individual. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dakpan ang duha ka suspect samtang nakaikyas ang laing usa atol sa bypass operation sa Iligan City. Kapin 9 million pesos nga kantidad sa droga na sabat gikan sa mga suspect. Dakpan ang usa ka babae ug usa ka lalaking suspect atol sa bypass operation sa Barangay San Miguel, Iligan City, Miyerkules sa Udto. Sumala sa otoridad na matikdan sa mga suspect nga pulis ang ilang katransaksyon
Busa giling misibat ang mga sospek lakip ang driver sa ilang gisakyang SUV. Hinungdan nga gigukod sila sa PDEA ug kapulisan. Nakigpino sila'y pamatod pa ang mga sospek hangtod sa naabdan sila sa kapulisan ug giling miikyas ang driver. Samtang nabilin sa sakyanan ang lalaking sospek kinsa nagkadugo na. Human naigo sa ulo ug ang babaeng sospek. Gidala sa ospital ang lalaki ug kasamtangang ginatambalan. Samtang gikustodiya na sa PDEA ang babaeng sospek nga wala na mihatag og pahayag. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang 1 kilo sa gituang shabu nga nagkantidad og 9.5 million pesos ug ubang drug paraphernalia. Posibleng mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan. Pipila ka mga individual nga anaa sa autism spectrum ang gibansay sa usa ka cafe sa pakig-alayon sa usa ka learning center sa Davao City. Tumong niini nga maandam ang mga kabataan sa pagpantrabaho taliwala sa ilang kondisyon. Ani report ni John D. Esteban. Nahimong espesyal ang adlang Huwebes para sa mga customer ni ining usa ka cafe sa Huna Avenue sa Davao City. Tungod ang mga nagkuha sa order sa mga customer, nag-serve, ug nag-andam sa table napkins, mga dunay special needs o dunay autism spectrum disorder o ASD. Ang ASD usa ka kondisyon kung asa ang taong nakasinati niini nang ginahanglan og igong pagtagad sa abilidad sa pagkomunikar o interaksyon. Apan bisan pa man niana, kaya nila. Gibansay sila sa maong coffee shop sulod sa 5 ka adlaw sukad niadtong Lunes. Ilawom sa programang Job Readiness sa Independent Living Learning Center o ILLC. Subay sa kasaulugan sa National Autism Consciousness Week. Kini aron maandam sila sa pagpanarbaho. We teach them how to behave and how to work in a particular setting. They can become independent sa bahay, sa school, sa workplace. Ang bahin sa halin sa cafe sa nasangpit nga period ihatag kanila isip incentive. Ang tag-iya sa coffee shop ang damuhire ug dunay special needs. They are trainable in the long run. What will they do for themselves? How will they sustain themselves? At least I believe in giving them a second chance in life. Buot ni Gonzales, kinsa duna say anak nga dunay ASD nga mahatagan ang mga taong dunay autism ug ang ilahang mga ginikanan ug paglaom ug mapasabot nga duna sila'y bili ug tumong sa katilingban. These individuals have the potentials. Hindi lang po dapat ikulong sa bahay, dapat po i-expose natin sila to all the opportunities that they can have in the future. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Padayon ang panawagan sa Davao City Water District ngadto sa mga konsumante nga mag-igmat batok sa mga kawatan ug metrohan sa tubig. Sumala pa ni Giovanna Duhay Lungsod ang tigpamaba sa DCWD o Davao City Water District ato sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga modus sa mga kawatan nga magpakaaron ingnon personahe sa kumpanya dayon manghilabot na sa metrohan sa tubig. Apan usa sa ilhanan mao nga wala kini nagsulog og uniforme ug ID sa DCWD. Kini man dunay nahukmang guilty sa korte sa pagpangawat og metrohan sa tubig. Nasairan nga ang maong akusado nagpakaron ingnong trabahante sa DCWD. Ang mga mapamatud-ang nangawat og metrohan sa tubig posibleng pasakahan og kasong paglapas sa National Water Crisis Act o kasong theft ug uban pa ilawom sa Revised Penal Code ug masilutan og hangtod 2 ka tuig nga pagkapriso. Samtang nagpasidaan sab ang DCWD ngadto sa mga individual ug establisimento nga mupalit og mga kinawat nga metrohan nga posible silang makasuhan og pagsupak sa Presidential Decree 1612 kon anti-fencing law. Nagpadayon matud pa ang pag-monitor sa DCWD sa mga junk shop ug establisimento sa syudad bahin sa maong illegal nga aktibidad. Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita batag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.